Abaya Hawa, Isyaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa, Bawa kwartawab abay hawa. Bawa kwartawab abay hawa. Kal halal hawad abay hawa lahayam. Kalhalal hawad abay hawa alayam. Bahasa masyayak ki hawasay. Bahasa masyayak yawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa makadas. Wam Yesharala Elda Oper Maharlika Philippines. Wam Rasyarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Tawada abay hawa. Yaman. Yaman. Okay. Nasa chapter 42 tayo sa Book of Jasher. Okay, diretso, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 42, verse 1 to 53. At hindi nila itinuloy na ilalabas sa hukay si Joseph at sila'y yumaon. At naupo sa tapat na may layong isang putok ng pana. At sila'y naupo roon upang kumain ng tinapay. At samantalang sila'y kumakain, sila'y nagsanggunian kung ano ang gagawin nila kay Joseph. Kung papatayin siya o ibalik siya sa kanilang ama. At sila'y nagtataglay ng payo nang kanilang itiningin ang kanilang mga mata. At kanilang nakita at narito, may isang pulutong ng mga Ismailita na dumarating sa malayo sa daan ng Galaad na lumulusong sa Ehipto. Okay. Sa nakaraang chapter, parang pakawalan nila si Joseph sa hukay. Pero dito hindi. Hindi nila tinuloy eh. Lumalayo lang sila para hindi sila maingayan. Sa layong isang putok ng pana. So more than 20 meters yun, no? Wala yan. Nasa 50 meters. Hindi lang. Ganon? Hindi lang. Hindi lang. So, para hindi na nila marinig ang ingay ni Joseph sa pag-iyak at saka pagsigaw na sigaw. Oh. So, yan ang nangyari. Ngayon tuloy natin. At sinabi ni Judas sa kanila, anong mapapala natin kung ating papatayin ang ating kapatid? Marahil ay sisingilin tayo ng alahayag sa ginawa natin sa kanya. Ang payo ko tungkol sa kanya, narito ang pulutong ng mga Ismailita na lumusong sa Ehipto. Ngayon sa makatuwid, itapo natin siya sa mga Ismailita at dadalhin nila siya kasama nila at siya ay mawawala sa gitna ng mga tao ng lupain at hindi natin siya papatayin ng ating sariling mga kamay. At ang panukala ay ikinalugod ng kaniyang mga kapatid at kanilang ginawa ang ayon sa salita ni Juda. So, si Juda medyo may konsensya eh. Di natin pwede patayin dahil sisingilin tayo ni Alahayam dyan. Oo, kapatid natin yan eh. So, eto, darating tong dadaan sa atin tong mga Ismailita, itapo natin sila doon. Oh, ito, parang basura namin. Oh, dalhin nyo, saan kayo pupunta? Oh, so, yun ang naisip ni Judah. Kinalulugod naman sa mga kapatid niya na, sige, ito ang gawin natin. Oh, tingnan natin. At habang sila ay nagsasalita tungkol sa bagay na ito, at bago ang pangkat ng mga Ismailita, ay umahon sa kanila ang 7 mga ngalakal na lalaki ng Midian ang dumaan sa kanila. At habang sila ay nagdaraan, sila ay nauuhaw at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at nakita ang hukay na kinaroroonan ni Joseph at sila ay tumingin. At narito, ang bawat uri ng ibon ay nasa kanya. At ang mga Midianita na ito ay tumakbo sa hukay upang uminom ng tubig, sapagkat inakala nila na ito ay naglalaman ng tubig. At sa pagdating sa harap ng hukay, ay narinig nila ang tinig ni Joseph na sumisigaw at umiiyak sa hukay. At sila ay tumingin sa hukay, at kanilang nakita at namasdan. May isang kabataang may magandang hitsura at may magandang
Yan. So, magandang hitsura, magandang anyo. Si Joseph, umiiyak doon. So, ang mga Midianita, akala na may tubig, yun pala, si Joseph pa lang nandoon. Etong mga kapatid niya, dumistansya ng malayo para di maingayan. At ito ang kasunod nangyari. At tinawag nila siya at sinabi, "Sino ka? At sino ang nagdala sa iyo rito? At sino ang naglagay sa iyo sa hukay na ito?" At silang lahat ay tumulong na ibangon si Joseph. At hinila nila siya palabas. At iniahon siya mula sa hukay. At dinala siya nakasama ng sa kanilang paglalakbay. At dumaan sila sa kanyang mga kapatid. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, "Bakit ninyo ginagawa ito? Upang kunin ang aming alipin sa amin. At dalhin ninyo, tunay na aming inilagay siya sa hukay dahil siya'y naghibagsik laban sa amin. At kayo ay pumarito at iniahon ninyo siya sa hukay. Ngayon, ibalik ninyo sa amin ang aming alipin." So, hindi na kapatid ang tawag doon, no? Alipin na eh. So, hindi man alam ng mga Midianita na kapatid pala yung nandoon eh. Eh, yung nakita, bakit ginawa niyo yan? Eh, alipin namin yan eh. Nilagay namin doon dahil, pasaway eh. Oh. Pasaway yung na yan. Alipin na yan. Eh ngayon, ito ang kasunod nangyari. At ang mga Midianita ay sumagot at nagsabi sa mga anak ni Israel, "Ito ba ang inyong alipin? O ang taong ito ay namamalagi sa inyo? Marahil kayong lahat ay kaniyang mga alipin. Sapagkat siya ay magandang itsura at magandang anyo kaysa sino man sa inyo. At bakit kayong lahat ay nagsasalita ng kasinungalingan sa amin? Ngayon nga'y hindi kami makikinig sa iyong mga salita o makikinig man sa iyo, sapagkat aming nasumpungan ang bata sa hukay sa ilang at kinuha namin siya at kami ay magpapatuloy sa aming paglalakbay." So, dito natin malaman na anong hitsura ng mga kapatid ni Joseph at saka si Joseph. Sabi rito, "Marahil kayong lahat ay kanyang mga alipin, sapagkat siya ay magandang hitsura at magandang anyo, kaysa sino man sa inyo." So, insulto sa ay, di pala kayo mga gwapo. Sabihin nyo, alipin nyo yan, baka kayo pa ang alipin. Maganda itsura nito eh. Kaysa sino man sa inyo. At bakit kayong lahat ay nagsalita ng kasinungalingan sa amin? Yan. Kunin na nila. Sa mas paglalakbay. Oh. Ngayon, anong nangyari? Oh. At nilapitan sila ng lahat na anak ni Israel at nagsitindig sa kanila at sinabi sa kanila, "Ibalik ninyo sa amin ang aming alipin. Kung hindi ninyo ibalik, kayong lahat ay mamamatay sa talim ng aming tabak." At ang mga Midianita ay sumigaw laban sa kanila at sila ay naglabas ng kanilang mga tabak at lumapit upang makipaglaban sa mga anak ni Israel. At tumindig si Simeon mula sa kanyang upuan laban sa kanila. At tumalsik sa lupa ang Midianita na bumunot ng kanyang tabak. At nilapitan nila ang mga Midianita at si Simeon ay nagbigay ng isang kakilakilabot na sigaw sa harap nila. Kung kaya't ang kanyang pagsigaw ay narinig sa malayo at ang lupa ay nayanig sa pagsigaw ni Simeon. Matindi sigaw ni Simeon eh. Lupahan na yanig. Oh. Pagkatapos yung bumunot yung isang Midianita, talsik agad ni Simeon.
O dito na, natakot na mga Midianita. Hindi pa to basta-basta to mga, mga anak ng Israel. Oo. Tuloy. At ang mga Madianita ay natakot dahil kay Simeon at sa ingay ng kaniyang hiyaw. At sila ay nagpatira pa at labis na natakot. At sinabi ni Simeon sa kanila, "Katotohanan ako si Simeon, na anak ni Israel na Hebreo, na kasama ng aking kapatid, ay winasak namin ang lungsod ng Sikem at ang mga lungsod ng mga Amoreo. Gayon din ang gagawin sa inyo ng Alahayam, ang lahat ng inyong mga kapatid na mga tao sa Midian. Ngayon, ibalik ninyo siya sa amin na inyong kinuha sa hukay. Baka ibigay ko ang inyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa." Ayan. Takot ng Midianita eh. Sa sigaw lang, sa hiyaw lang ni Simeon eh. Nakapagyabang agad si Simeon eh. Sabi niya, katotohanan, ako si Simeon, ang anak ni Israel, na Hebreo, na kasama ng aking kapatid, at winasak namin ang lungsod na Sikem. Nagyabang agad siya, oh. At ang mga lungsod ng mga Amoryo, gayon din ang gagawin namin sa inyo. Gagawin sa inyo ng Alahayam ang lahat ng inyong mga kapatid na mga tao sa Midian. Sabi, yari tayo, buong Midian, bansang Midian, papatayin nila. Ayun, natakot. Ito pala yung sa Sikem eh, sa mga Amorites. Dan. Kilala sa matulog sa So, yabang agad si Simeon eh. Katotohanan, ako si Simeon, ang anak ni Israel na Hebreo. Nakasama ng aking kapatid, ay winasak namin ang lungsod na Sikem. Talagang, mayroon namang ipagmayabang. Kasi totoo naman sinabi niya eh. Maliban na kung nagyabang siya, hindi naman totoo. Totoo naman eh, nagyabang siya. So, pero mo nanginginig, natakot. Nagpatira pa nalabis na natakot. Ang mga Midianita. Sabi pa niya, sige, para yung laman ninyo ay papakain sa ibon si Papawid at saka sa mga hayop sa lupa. Ito na, sunod. At ang mga Madianita ay lalong natakot kay Simeon. At kanilang nilapitan ng mga anak ni Israel na may takot at sindak. At may mga kaawa-awang salita na nagsasabi, "Tunay na inyong sinabi na ang binata na ito ay inyong alipin. At siya'y naghimagsik laban sa inyo. At kaya't inilagay ninyo siya sa hukay. Ano ang gagawin ninyo sa isang alipin na naghihimagsik laban sa inyo? Ngayon nga ipagbili ninyo siya sa amin. At ibibigay namin sa inyo ang lahat ng inyong hinihingi sa amin. At ang Yahawa ay nalulugod na gawin ito upang hindi patayin ng mga anak ni Israel ang kanilang kapatid." Yan. So, bibilihin na lang ng Midianita. Bibilihin namin. So, natutuwa naman si Hawa. Para hindi nila patayin si Joseph. Okay, anong kasunod? At nakita ng mga Midianita na si Joseph ay may magandang anyo at maganda. Ninais nila na siya sa kanilang mga puso at apurahang bilhin siya mula sa kaniyang mga kapatid. At ang mga anak ni Israel ay nakinig sa mga Midianita at kanilang ipinagbili sa kanila ang kanilang kapatid na si Joseph sa halagang 20 pirasong pilak. At si Ruben na kanilang kapatid ay wala sa kanila. At kinuha ng mga Midianita si Joseph at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa Galaad. At sila ay naglalakbay sa daan at ang mga Midianita ay nagsisi sa kanilang ginawa sa pagbili ng binata. At ang isa ay nagsabi sa isa, "Ano itong bagay na ating ginawa sa pagkuha ng kabataang ito sa mga Hebreo na may magandang anyo at may magandang itsura?
Oo. So, anong nangyari? Ayan, palang itsura nito. Ayan. Lumabas ang lahi ni Joseph, oh. Mga ano eh. Yung mga Manasi tribe eh. Tatay ni Manasi si Joseph. Mga may itsura talaga, oh. Ayan. Pastor Evangelino, beautiful din, oh. O, tingnan mo. Ako din, gwapo rin, di ba? Aba, parang si Simeon, nagyabang din. Ikaw, kamukha ka ni Niftali, yung grandlolo mo. Yan, nandyan, oh. Niftali, sabi niya, baka kayo ang alipin. Kasama si Niftali dyan, di lang nabanggit eh. So, yan ang nangyari. Nagkataon na wala rin si Ruben doon. Si Ruben pa naman nag-abogado doon, naawa kay Joseph. So, 20 pirasong pilak, 20 pirasong pilak, silver. Ganon ang halagang pagbili. Okay, tuloy tayo. Marahil ang kabataang ito ay ninakaw mula sa lupain ng mga Hebreo. At bakit natin ginawa ang bagay na ito? Kung siya ay hahanapin at matagpuan sa ating mga kamay, tayo ay mamamatay sa pamamagitan niya. Ngayon, walang pagsalang ipinagbili siya sa atin ng matatapang at makapangyarihang tao. Ang lakas ng isa na nakita ko sa araw na ito, marahil ay ninakaw nila siya mula sa kanyang lupain, sa kanilang lakas at sa kanilang makapangyarihang bisig. At sa makatuwid ay ipinagbili siya sa atin sa maliit na halaga na ating ibinigay sa kanila. So, nagsisi ang... Mura lang pala sa pagkabili nila. Oh, mura lang pala yan, 20 pirasong pilak. Murahan pa siya eh. So, nangyari, nagsisi sila eh, baka masumpungan sa atin, papatayin tayo. So, gusto na ibinta nila uli. Ibibinta nila kung mayroon siya mabintahan. Laging binabanggit, gwapo talaga si Joseph, oh. That's why yun palang dahilan na in love si, yung asawa ni Putipar sa kanya. Tuksoon siya, eh. Tuloy. At habang sila ay nagsasalita ng ganito, ng sama-sama, sila ay tumingin at namasdan ang pulutong ng mga Ismailita na dumarating noong una, at kung saan ang mga anak ni Israel ay nakita, ay sumusulong patungo sa mga Madyanita. At ang mga Madyanita ay nagsabi sa isa't isa, halina't ating ipagbili ang kabataang ito sa pulutong ng mga Ismailita na dumarating patungo sa atin, at ipagbibili natin sa mga Ismailita ng kunting halaga. At ginawa nila ito, at narating nila ang mga Ismailita, at ipinagbili ng mga Madyanita si Joseph sa mga Ismailita sa halagang 20 pirasong pilak na tulad ng kanilang ibinayad sa kanyang mga kapatid. Hindi na patubo. Hindi, walang tubo. Basta na baba, basta ang bonus. Basta lang kasi baka hindi bilihin kung pataasan. Kaya mabawi na. Natakot nga sila eh, nagsisi nga sila eh, baka papatayin sila pag inahanap si Joseph, nabsumpungan sa kanila, buhay ang nakatayan nila, kahit na lang pareho na lang presyo, basta mabalik na lang ang pera. Walang patong. Walang patong. Ganun pa rin ang presyo. So, ganon. At ang mga Madyanita ay nagpatuloy sa kanilang daan patungo sa Galaad. At kinuha ng mga Ismailita si Joseph at pinagsakay nila siya sa isa sa mga kamelyo at dinala niya siya sa Ehipto. At napalitan ni Joseph na ang mga Ismailita ay patungo sa Ehipto. At si Joseph ay nananaghoy at umiyak sa bagay na ito, kung kaya't siya ay magiging napakalayo mula sa lupain ng Kanaan, mula sa kanyang ama. At siya ay umiyak ng buong kapaitan habang siya ay nakasakay sa kamelyo. At isa sa kanilang mga tauhan ang nagmamasid sa kanya. At pinababa siya mula sa kamelyo at lumakad sa paglalakad at sa kabila ng kanyang pag-iyak at pag-iyak.
So, okay na sana, nakasakay na sa kamilyo eh. Kaya lang, itong isang kasamahan ng Ismailita, napansin, ingay ka, maglakad ka. Para titigil yung pag-iyak mo. Pinapalakad na lang. Ngayon, anong sunod nangyari? At ang isa sa mga Ismailita ay bumangon at sinampal si Joseph sa pisngi. At patuloy pa rin siya sa pag-iyak. At si Joseph ay pagod sa daan. At hindi na nakapagpatuloy dahil sa kapaitan ng kanyang kaluluwa. At silang lahat ay sinaktan siya at pinahirapan siya sa daan. At sinindak nila siya upang siya ay tumigil sa pag-iyak. At nakita ni Yahweh ang naramdaman ni Joseph at ang kanyang kabagabagan. At pinabagsak ni Yahweh sa mga taong iyon ang kadiliman at kalituhan. At ang kamay ng bawat sumakit sa kanya ay natuyo. At sinabi nila sa isa't isa, ano itong bagay na ginawa ng alahayam sa atin sa daan? At hindi nila alam na nangyari ito sa kanila dahil kay Joseph. At ang mga lalaki ay nagpatuloy sa daan at sila'y dumaan sa daan ng Ephrata kung saan inilibing si Rachel. Okay. So, siyempre ang si Yahweh, naawa rin kay Joseph, yung nagsampal, natuyo. Paralyzed agad kamay, oh. Karma. Oh. Karma na. Tapos, yung nagkaroon na ng kadiliman. Ng kadiliman at kalituhan. Ngayon, nakadaan sila sa Ephrata na doon ang gilibing si Rachel, yung mama niya. Okay, anong sunod nangyari? At narating ni Joseph ang libingan ng kaniyang ina. At si Joseph ay nagmadali at tumakbo sa libingan ng kaniyang ina at nahulog sa libingan at umiyak. At si Joseph ay sumigaw ng malakas sa libingan ng kaniyang ina. At sinabi niya, "O aking ina, kung ikaw na nagsilang sa akin, gumising ka ngayon at bumangon ka at tingnan mo ang iyong anak. Kung paanong ipinagbili nila ako bilang isang alipin at walang sino mang naawa sa akin. O bumangon ka at tingnan mo ang iyong anak. Umiyak ka kasama ko dahil sa aking mga kabagabagan at tingnan mo ang puso ng aking mga kapatid." Yan. So, gusto niyang gisingin yung mama niya eh. Na umiyak ka rin, tulad ko. So, yan. Naghanap ng karama eh. Oo. Ngayon, tuloy tayo. Gising ka, aking ina. Gumising ka. Gumising ka sa iyong pagkakatulog para sa akin. At idirekta mo ang iyong mga pakikipaglaban sa aking mga kapatid. O paanong hinubaran nila ako ng aking tonika at ipinagbili na ako ng makalawa bilang alipin. At inihiwalay ako sa aking ama at walang maawa sa akin. Bumangon ka at ilagay mo ang iyong sarili sa harap ni Yahweh. At tingnan kung sino ang aaring ganap at kung sino ang kanyang hahatulan. Bumangon ka, o aking ina, bumangon ka. Gumising ka mula sa iyong pagkakatulog at tingnan mo ang aking ama kung paano ang kanyang kaluluwa sa akin sa araw na ito. At aliwin mo siya at pagaling ang kanyang puso. So, nag-ingay si Joseph to sa libingan eh. Pipilitin niyang pagisingin ng ina niya. Kumbaga sa Bisaya pa, sabaan. Doon siya nag-ingay. That's why mga Ismailita sa kanya, galit sa kanya eh. Oo. Patay na yung nanay niya eh. Oo. Paano magising? Patay na yan eh. Ngayon, anong pang sunod nangyari? At si Joseph ay nagpatuloy sa pagsasalita ng mga salitang ito. At si Joseph ay sumigaw ng malakas at umiyak ng may kapaitan sa libingan ng kanyang ina. At siya ay tumigil sa pagsasalita. At mula sa kapaitan
kapaitan ng puso. Siya ay naging parang bato sa libingan. At ang anghel ni Yahweh ay nagpakita kay Joseph at nagsasalita sa kanya, Joseph, huwag kang malungkot. Ang Yahweh ay ipagtatanggol ka saan ka man pumunta. Narinig ng iyong ina ang iyong pagtangis at ang tinig ng iyong panaghoy. Nakita niya ang iyong mga luha. Alam niya ang iyong mga paghihirap. At sinabi pa ng anghel kay Joseph, magtiwala ka kay Yahweh at maghintay sa kanya at huwag matakot sapagkat ang Yahweh ay sumasa iyo. Ililigtas ka niya mula sa lahat ng kaguluhan. So, pinadala ni Yahweh ang anghel kasi sabi niya, wala isang naawa sa akin. Akala lang niya yon. Binanggit ng anghel nga, magtiwala ka kay Yahweh. Oo. At maghintay sa kanya ang huwag kang matakot sapagkat ang Yahweh ay sumasa iyo. Ililigtas ka niya mula sa lahat ng kaguluhan. Pero ito ang portion ha, narinig pala ng nanay. Kailangan wala lang sila authorized na magsalita. Yung anghel na lang itusan niya. Wow, sabi rito, Narinig lang. narinig ng iyong ina ang iyong pagtangis. At ang tinig ng iyong panaghoy. Nakita niya ang iyong mga luha. Nakita ni Raquel. Alam niya ang iyong mga paghihirap. So, siyempre, nasa third heaven yun eh. Nakita. Pero, Narinig din pala, no? narinig. Pero hindi siya pwedeng bumaba doon, na magsalita doon na patay, wala authorized. Yung anghel inutusan ni Yahweh, sige, magsalita ka doon. At least binanggit ng anghel nga narinig ng iyong ina ang iyong pagtangis at ang tinig ng iyong panaghoy. Nakita niya ang iyong mga luha. Nakita pa. Sa layo, no? Kita pa lang luha. At alam niya ang iyong mga paghihirap. So, yung mga kamag-anak natin nga nasa puwera sa impyerno, Sila pala, sa langit, kita tayo. Sila pala ang manalangin. Totoo pala ang mapatay ang manalangin sa buhay. Hindi Oo. buhay. Oo. Kabaliktaran pala. Buhay manalangin sa mapatay, no? Katulad ka, Lazaro. kay Lazaro. Ang mapatay pala ang manalangin pala sa mga buhay. Biro mo ha. So, ibig sabihin, nakita tayo ni tatay. Ano mga ginawa natin? Kita tayo. Sabi niya, itong isa active to ha. Wala na ko, hindi na nag-active. Busy na sa paggawa ng suman. Kasi hindi pa siya nagsuman kasi noon. Yun pala. Okay. At least kita na Ay sino pang akala natin nandoon na maliban kay tatay? Si tatay sure yun. Sino pa? Wala naman ata. Wala na. Parang wala na, puro naman mga pulling engine pinatawag ng mag-anak natin namatay. Huwag si tatay lang eh. Oo. Okay, tuloy natin. Umangon ka at lumusong ka sa Ehipto na kasama ng mga tao na nakabili sa iyo. At huwag kang matakot sapagkat ang Yahweh ay sumasa iyo at maging gobernador ka sa Ehipto. Ay, sinabi na palang bata pa siya. At no? narinig ito ni Joseph sa sinabi ng anghel ni Yahweh. At siya ay labis na namangha dito. At pagkatapos nito ay nakita siya ng isa sa mga Ismailita na umiiyak at umiiyak sa libingan. At itinaboy niya siya mula roon at sinaktan ng mga Ismailita si Joseph. At sinabi ni Joseph sa mga Ismailita, nakasumpong nawa ako ng biyaya sa inyong paningin. Naibalik ako sa bahay ng aking ama at bibigyan niya kayo ng saganang kayamanan. Pero mo ha, binanggit ng anghel ang future mangyari kay Joseph na huwag siyang malungkot. Pero mo sabi niya rito, Gobernador ka ng Oh? Ehipto.
huwag kang matakot sapagkat ang Yahawa ay sumasayo at maging gobernador ka sa Egypto. Oh. Maging gobernador siya. At narinig ito ni Joseph at sinabi ng anghel sa kanya. At siya ay labis nga namangha. Dito, mangha siya. Maging gobernador ko sa Egypt. Paano mangyari kaya? Oo, namangha siya eh. At least, binigyan siya ng courage. Huwag ka malungkot. Mapunta ka sa Egypt, pero mangyari, gobernador ka. Pagpupunta yung mga kapatid mo, mag-bow down sa'yo yon. Tama, matupad yung panaginip na sila ay luluhod sa'yo, pati yung iyong ama. Oo. Yung papa niya, hindi na alam na papa niya. Oo. Di alam. Hindi alam. So, yan ang nangyari. Oo. Okay, tuloy tayo. At sila'y sumagot sa kaniya na nagsasabi, hindi ka ba alipin? At nasaan ang iyong ama? At kung ikaw ay may ama, bakit 2 beses ka na inaibinta bilang isang alipin sa napakaliit na halaga? At ang kanilang galit ay nagmumula pa rin laban sa kanya. At patuloy nilang sinaktan siya at pinarusahan siya. At si Joseph ay umiyak ng may kapaitan. At nakita ni Yahawa ang paghihirap ni Joseph. At muling sinaktan ni Yahawa ang mga taong ito. At pinarusahan sila. At pinalibutan sila ng kadiliman ni Yahawa sa lupa. At ang kidlat ay kumikidlat. At ang kulog ay umungol. At ang lupa ay nayanig sa tinig ng kulog. At malakas na hangin. At ang mga tao ay natakot. At hindi alam kung saan sila pupunta. O, yan. So, protected talaga si Joseph. Kinakawawa siya eh. Ay ngayon, medyo nag-isip na itong mga Ismailita. Tingnan natin yung mga iniisip nila ha. At ang mga hayop at mga kamelyo ay tumindig. At kanilang pinatnubayan sila. Ngunit hindi sila pumayag. Kanilang sinaktan sila. At sila yumuyuko sa lupa. At sinabi ng mga lalaki sa isa't isa, ano itong ginawa ng alahayam sa atin? Ano ang ating mga pagsalangsang? At ano ang ating mga kasalanan na ang bagay na ito ay nangyari sa atin? At ang isa sa kanila ay sumagot at nagsabi sa kanila, marahil dahil sa kasalanan ng pagpighati sa aliping ito, ay nangyari ang bagay na ito sa atin ngayon. Kaya't magsumamo sa kanya ng husto, na patawarin tayo. At pagkatapos ay malalaman natin kung kanino nangyari ang kasamaan na ito sa atin. At kung ang alahayam ay mahahabag sa atin, kung gayon, malalaman natin na ang lahat ng ito ay dumarating sa atin dahil sa kasalanan ng pagpapahirap sa aliping ito. O, yan. Tama yung analysis ng mga Ismailita. Ngayon, ito nang nangyari, kasunod. At ginawa ito ng mga lalaki na nagsumamo sila kay Joseph at pinilit siyang patawarin sila. At kanilang sinabi, kami ay nagkasala sa alahayam at sa iyo. Ngayon nga'y tiyak na hilingin sa iyong alahayam na kaniyang alisin ang kamatayang ito sa gitna namin, sapagkat kami ay nagkasala sa kaniya. At ginawa ni Joseph ang alinsunod sa kanilang mga salita. At ang Yahawa ay nakinig kay Joseph, at inalis ni Yahawa ang salot na kanyang ipinataw sa mga taong iyon dahil kay Joseph. At ang mga hayop ay tumindig mula sa lupa, at kanilang dinala sila, at sila ay nagpatuloy. At ang mabagsik na bagyo ay humina, at ang lupa ay tumahimik. At ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay upang bumaba sa Ehipto dahil sa kasamaang ito, at ang mga tao ay dahil kay Joseph. Doon nila nalaman na ito pala ang dahilan eh. Binugbog kasi natin tong alipin ito eh. So, yan, tumigil. Tumigil ang bagyo, hangin, kulog. So, yon. Ngayon, At sinabi nila sa isa't isa, Masdan, nalalaman natin na dahil sa kanyang paghihirap
isa ay sumagot at nagsabi, tunay na sinabi niya sa amin na ibalik siya sa kaniyang ama. Ngayon nga'y halika, ibalik natin siya at tayo'y pupunta sa lugar na kaniyang sasabihin sa atin at kunin sa kaniyang pamilya ang halagang ibinigay natin sa kaniya at tayo'y aalis. So, yan ang iniisip nila ngayon. Binigyan na nilang pabor si Joseph. Ngayon, anong kasunod? At muling sumagot ang isa at nagsabi, Masdan, ang payong ito ay napakabuti. Ngunit hindi natin magagawa ito sapagkat napakalayo ng daan mula sa atin at hindi tayo makaalis sa ating daan. At ang isa ay sumagot at nagsabi sa kanila, ito ang payo na dapat sundin. Hindi tayo lilihis dito. Tayo sa araw na ito ay paroroon sa Ehipto. At pagdating natin sa Ehipto, ipagbibili natin siya doon sa mataas na halaga at tayo maliligtas sa kaniyang kasamahan. At ang bagay na ito ay kinalugod ng mga kasamahan at ginawa nila ito. At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto kasama si Joseph. Oh, yan. Patong na. Ngayon, Negosyo na. ibibinta na lang nila kasi pag ibalik doon sa kanyang ama, sa Kanaan, sobrang layo na eh. So, ibibinta na nila sa Egypt. Yun ang nabili ni Potiphar sa mataas na halaga. At least may tubo sila. Oo. Pero yung Midianita, walang tubo. Binalik lang yung... Basta lang mawala, mabawi lang. Oo. Ang gasto. Kasi yung delikado, kasi doon mahuli sa kanila na patay tayo lahat dito. Pag dito masumpungan nila itong alipin na ito na nandito sa atin. Takot pa naman sila ni Simeon. So, ang lakas yung ni Simeon, no? Sigaw lang, yanig na ang lupa. So, yan ang nangyari na actually, lahat naman silang mga anak ni Israel, pati mismo si Israel, kasi chosen sila, tulad natin na mga remnant, kapag tayo ay naglilingkod, sumunod, protected tayo eh. Hindi tayo dapat mag-alala sa mga alalahanin sa buhay. Kahit may mga traidya, ay protektahan tayo. Yun lang biyahe namin pastora. Bilis, no? Biglang dito pagdating, wala ng preno. Doon yun na wala ang preno sa mabilis na takbo. So, hindi talaga pinintulot ni Yawa na mangyari dito na pagdating. So, makita mo yung mga milagro na yung pag-ingat ni Yahweh sa iyo at sa atin. Basta ang atin lang, sumunod lang tayo sa kanyang kalooban. Sundin lang natin yung Torah. Kung ano yung Torah kasi, actually, maraming mga naghibro-hibruhan na hindi nila alam. Akala nilang Torah, buong Bible. Ang Torah kasi, yung 5 aklat lang ni Moses. Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, at saka Deuteronomy. Yun lang po ang Torah. Yung 5 aklat. Kasi nandoon po napaloob ang batas. At kasama doon, yung wag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon, yung Sabat, at saka yung pinagbabawal na pagkain na hindi pwede kainin. At saka yung kapistahan ng bagong buwan, kapistahan ng... Basta kapistahan, hindi yung kapistahan sa tradition sa mga, ng mga santo, ng mga paganong kapistahan. Kapistahan over. Tapos, trumpet. Tapos, yun, lahat. Yung first fruit, lahat yan. Dagdag yung Purim. Pangwalo, kasi yung ginagdag na ang Purim dahil nila ni Mardukay doon sa Assyria na papatay ng lahat ng mga Hudyo doon, pero nailigtas. So, yan ang pangwalo. Yung 7 candle doon, sa 7 lang yung kapistahan. Pero, pag may isang pangwalo, idagdag yung Purim. Ngayon, yun ang dapat sundin, yung Torah.
bilang remnant Hebrew Israelite. Pero kaso lang, yung iba namang hindi remnant Hebrew Israelite, sumusunod rin sa Torah, nagtura-tura din sila. Na hindi naman sila, wala na silang karapatan. Isa sa kasama sa Torah ito, na kailangan may kalawit ang damit, kasama sa Torah yan. Oo. Terintas. So, yan ang nangyari. Pero, sa silangan, may mga hintil, na mga Hebrew hintil, na nagpuri kay Yahweh sa pagsamba at pupuri. Pero yung iba, ayaw nang tanggap, hindi kami hintil. Hebrew Semite kami, walang Hebrew Semite. Si Semite hintil yan. Si Japet hintil. Si Ham hintil. Saan ba nagsimula ang Hebrew kay Heber? Iber, ginawag Heber kasi siya lang ang nakapagsalita ng Hebreo. Lahat iba-iba ng lingwahe. Tapos sunod naging Hebrew, Abraham. Kasi tinuruan ng anghel magsalita ng Hebrew. Sunod si Isaac. Sunod ang 12 tribe ni Israel, ni Isaac na naging Israel. Yun. Pero ang anak ni Abraham, kay Ketura at saka kay Hagar, sila ay mga Hebrew hintil. At ang mga lahi naman ni Heber, pababa, si Heber, Hebrew, hindi hintil. Pero pababa doon, nila ni Joktan, Pilig, lahat doon nila ni pagdating dito kay Oper, Habila, Queen Sheba, mga Hebrew hintil na yan. That's why binanggit nga sa silangan ang mga hintil ay nagpuri kay Yahweh. Sumamba at nagpuri. Pasabihin na hindi kami hintil, ay hindi kayo yan. Hindi kayo yan. Kasi kung hindi kayo hintil, dapat remnant Hebrew Israelite kayo. Kasi maliban sa remnant Hebrew Israelite, ang Esau hindi yan sa Hebrew. Sabihin nyo, anak naman si Esau ni Isaac. Anong anak? Anak ni Mastima yan. Isang nanay, kambal, pero magkaibang tatay, ang tawag doon, chimera. Yan ang delikado sa mga babaeng matulog na hindi mag-underwear. Papasukan kayo ni Mastima. At alam ba ninyo kung sinong si Mastima ngayon yan may karoon ng physical body? Elon Musk. Oo. Lakasan mo, ano yan? Si Elon Musk. Oh, yun. Yun. So, dito tayo nagtapos. O, Pastor Buddy, ikaw na manalangin. Okay po, tayo muna ay manalangin pagtatapos ng ating gawain. O Abay Yahweh, aming alahayam, salamat po sa gabay at patnubay sa gawain na nagtatapos kayo sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Bishop Boy Alima. Salamat po, purihin ka at itaas iyong banal pangalan, Yahweh, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahweh, pagpapuri at pagpasalamat ay parting namin sa iyo. Sa pangalan ni Yahweh, Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,